Good day mga ka-Fixit! Maling pagkambyo at paano ito makaka-apekto sa iyong pagmamaneho. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. So dito pa lang sa pag-arangkada from standstill, kung mali na yung pagkambyo mo, it's either mahihirapang umarangkada yung iyong sasakyan o mamamatayan ka ng makina. So apakan ko rin yung aking brake pedal, disengage ko yung ating handbrake. Ayan, kung bakit ko po inaapakan yung aking brake pedal, yan po ay nakasanayan ko na over the years of driving, na bago ko pa i-disengage yung ating handbrake, tinatapakan ko yung aking brake pedal para siguradong hindi po aandar yung sasakyan pag dinisengage ko na yung ating handbrake. Kasi hindi naman po natin alam sa lahat ng pagkakataon kung tayo po ay nasa level na kalsada. Minsan nasa paakyat po tayo o nasa pababang kalsada mga ka-Fixit. So make it a habit na apakan mo na yung brake pedal bago mo disengage ang iyong handbrake. Okay? So clutch all the way down. So halimbawa mali yung pagkambyo ko, no? Sabihin na lamang natin from standstill nag-start ako sa second gear, o galing ako sa pagdadrive, naka second gear ako, huminto ako at ako po ay aarangkada na naman mula sa pagkakahinto, pero hindi ko siya nilagay sa first gear, so second gear. So pag umarangkada ako, ayan, nahihirapang umarangkada yung ating makina, yung ating sasakyan. At hindi lamang yun, kung narinig mo, nanginginig po yung ating makina. At kung syempre kung hindi ka aware na hindi ka pala naka first gear, mamamatayan ka ng makina, e paano kung nasa paakyat kang kalsada? So yun ang first scenario ng maling pagkambyo. So tayo po ay aarangkada sa tamang kambyo ngayon, clutch all the way down, first gear. Ayan, walang problema, 1000 RPM of gas, clutch to the biting point at makakarangkada po tayo smoothly. So yung mga ka-Fixit, kitang-kita nyo, hindi naman po nahirapan yung ating sasakyan sa pag-arangkada. Ayan, walang problema, 1000 RPM of gas lamang para sa first gear mga ka-Fixit. Ayan, tayo po ay dadako na ngayon dito sa pakaliwang kalsada na ito. At nasa paakyat po tayong kalsada mga ka-Fixit. Ito, paakyat na itong kalsada na ito. So, ang gagawin ko, magsi-second gear ako. Ayan, paakyat po ito ha. Humps. Hindi po ako nag-first gear, so from second gear, ayan, naarangkada tayo. Ayan, hirap yung makina. Nag-i-struggle yung makina kanina nung naka-second gear ako dahil paakyat nga po itong kalsada na ito. So, kaya ibinalik ko po siya ng first gear. Yan. Basically po kasi pag umaakyat po tayo ng humps, masyado pong bumababa yung speed ng ating sasakyan. Well, that's the purpose of the humps mga ka-Fixit, para ma-slow down yung inyong vehicle, no? Lalo na kapag mga nasa subdivision kayo, marami pong humps dyan. Ayan, kita mo bumababa yung ating speed, 10 kilometers per hour and below. So pag gano'n na po yung speed nyo, kailangan nyo pong ilagay yung inyong transmission sa first gear mga ka-Fixit, to have that enough torque, to have that enough power, pulling power, para makaarangkada po kayo ulit smoothly. Kasi basically parang nag-i-start kayo nun from standstill dahil below 10 kilometers per hour na po yung takbo ng inyong sasakyan. Ayan, another humps. Paunahin natin si Kuya dahil nauna siya doon sa may gate. Morning! So, liko po tayo dito. Kaya sinadya ko po na dito dumaan kasi marami pong palikong kalsada dito. At dito ko magandang ma-demonstrate yung pagkambyo at yung maling pagkambyo mga ka-Fixit. Okay? Ayan, so 2000 RPM, third gear. So kapag ka ganitong eco drive, eco mode yung pagdadrive, so 2000 RPM pa lang magkambyo ka na, mag-upshift ka na mga ka-Fixit para matipid sa gasolina. Okay? Ayan, 2000 RPM, fourth gear. Nasa palikong kalsada tayo, pumreno ka lamang at hindi ka nag-downshift. So naka fourth gear tayo. Ayan, kinuha ko yung liko, tapos aarangkada ulit ako mula sa pagkakaliko. Ayan, nanginginig yung makina dahil sobrang bagal ng ating speed at tayo ay nasa fourth gear. So kapag ganyan na paliko mga ka-Fixit, ilagay mo yung cambio sa mababang gear. I like ito, second gear. Ayan, Pag exit ko nung curve na yon, walang ka problema yung ating pag-arangkada. Smooth yung ating paglabas dun sa curve na yon kasi
Binaba ko siya ng second gear bago pa yung curve. Okay? So meron tayong enough torque, enough pulling power para makaarangkada smoothly while exiting the turn. Okay? Kung binaba ko siya ng third gear, maling pagkambyo yun kasi yung speed natin dun sa turn na yun, I think it's around 20 or 25 to 30 kilometers per hour, no? Hindi ko na tingnan yung ating speedometer, pero yun ang tansya ko dun sa takbo natin kanina, no? So medyo hirap pa rin yung third gear doon sa paghila ng sasakyan pag exit ng turn na yun, kaya binaba ko siya ng second gear. So wag naman namang ibababa ng first gear kasi yung takbo mo nga is above 20 kilometers per hour. So mag-aano ka naman nun, engine braking, no? So dapat alam mo yung particular speed na kayang i-handle ng iyong cambio, no? Para alam mo kung saang gear mo siya ibababa or saang gear mo siya ipapasok. Ito, binaba ko yung gear natin sa first gear kasi sobrang slow ng takbo natin doon. Meron kasing lubak. At saka nga pala mga ka-fixit, kung magda-downshift kayo sa mga curve, siguraduhin ninyo na kapag downshift na kayo before the curve, no? Siyempre mag-i-slow down kayo at mag-downshift na kayo before the curve, not while getting the curve, or kapag tinatahak na ninyo yung curve na yun, saka pa lang kayo magda-downshift. And mali din po yung pagda-downshift after ng curve. So before the curve, mag-downshift na po kayo. Okay? And syempre, don't brake while while driving on the curve. Dapat kung meron na kayo, mag-slow down na kayo before the curve para smooth yung pasok ninyo dun sa curve na din yung dinadaanan. Yan. Sa pagkambyo nga rin po pala, na-mention ko kanina na kumakambyo ko upshift every 2,000 RPM para eco mode o matipid sa gasolina. Well, at sometimes lumalampas ako doon, pero I see to it na at 2,000 RPM po ako upshift para po matipid sa gas. So kung wala naman po kayong pakialam sa sa inyong gas o hindi po kayo nagtitipid, okay lang po yung gusto nyo lumampas ng 2,000 RPM, 3,000 RPM kayo mag-upshift, okay lang po yun, nasa sa inyo po yan. Ang sa akin lang po, kung gusto nyo makatipid sa gas, ayan, mag-upshift po kayo at 2,000 RPM mga ka-fixit. Ito kagaya nito, 2,000 RPM, second gear, 2,000 RPM, third gear. Ayan. Isa pa po. Ayan, around 2,000 RPM, fourth gear. Ayan, yan po yung matipid na pagkambyo mga ka-fixit. Okay? So hindi ko naman po sinasabi na mali yung pagkambyo ng sa mataas na RPM, pero kung gusto niyo pong makatipid, ayan, mali po yun. Okay mga ka-fixit? Ayan, nag-downshift ako to second gear kasi yung takbo natin is around 20 kilometers per hour na lamang. Nag-slow down po kasi tayo. Ayan, mag-slow down ulit ako dahil intersection ito, making sure na safe. Ayan, so diretso tayo dahil safe na po yung opportunity. Wala naman pong papalikong sasakyan. Another humps, mabagal yung takbo natin, below 10 kilometers per hour, first gear. Humps ulit. Hindi na po ako kumambit sa second gear kasi malapit na yung humps. Ayan, first gear, second gear. Ayan. So another scenario mga ka-fixit, no? Another scenario. So halimbawa lamang kinailangan nating huminto dito sa gilid ng kalsada. Ayan, naka second gear po tayo, hihinto tayo dito sa gilid ng kalsada. Ayan. So pag hinto natin, halimbawa may sasakyan sa unahan o marangkada na, tayo aarangkada ulit, naka second gear ako, hindi ko pinirst gear. Ayan, ayan o. Nanginginig yung makina, nahihirapan at para tayo mamamatayan ng makina. So dapat kapag gano'n from standstill, lalong-lalo na sa stop and go traffic, pag hinto mo, kung matagal man yung hinto dahil may traffic light, lagay mo muna sa neutral. Pero kung stop and go traffic at galing ka sa second gear o third gear, siguraduhin mo na bago ka umarangkada na ilagay mo na yung transmission sa first gear mga ka-fixit para makaarangkada smoothly yung iyong sasakyan at hindi ka accidentally mamatayan ng makina. So yun lang yun, kailangan alam mo yung tamang speed ng iyong sasakyan sa iyong pagdadrive
para makapag-upshift ka and makapag-downshift ng tama, no? Base sa iyong driving habits. Okay? So yung mga tinuro ko sa iyo ngayon, it's for normal driving purposes only. At iba naman po yung usapan kapag yung mga racing na, no? Pero hindi po ako nangangarera mga ka-fixit, ha. Yung normal driving purposes only, yung dinemonstrate ko sa iyo ngayon. So kung gusto mo nang matipid na magdadrive sa normal driving pace, ayan, sundin mo po itong video na ito. So meron nga po palang tamang speed sa bawat transmission gear ng iyong transmission, sa transmission ng iyong sasakyan. So kung di mo pa napanood yung video na yon, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito, sa description below para mapanood mo. So malaking tulong yon para makapag-upshift at makapag-downshift ka ng tama mga ka-fixit. Okay? So magiging iba nga po pala ito, magkakaiba-iba sa bawat brand at model ng sasakyan, kasi iba-iba rin po yung gear, iba-iba rin po yung gearing, iba-iba po yung power ng bawat sasakyan mga ka-fixit. So ito po ay applicable sa mga kagaya ng sasakyan na to o malapit sa sasakyan na to na ang specs ng makina is 1.2 manual transmission mga ka-fixit. Okay? Pero kung mas malaki yung makina mo dyan, maaaring maging iba yung RPM level mo, maaaring maging iba yung speed ng iyong pagkambyo. Okay? So meron na rin akong ginawang video tungkol sa suwabing pagmamaneho, kung saan ka dapat magkakambyo para hindi pakajut-kajut yung sasakyan. So maglalagay din ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please subscribe to my channel. And like and share na rin mga ka-fixit. Post your comments below. At I'll try my best to answer yung mga questions po ninyo and to appreciate your comments mga ka-fixit. So maraming salamat po. And again, thank you for watching. At kita-kits po ulit tayo sa susunod pang episode ng Fix It Dennis Channel, Fixing the Way We Drive.